Mga kapatid, naranasan mo na bang magkamali ng sobra? Yung tipong may magandang oportunidad ka sana pero dahil sa isang maling desisyon, nasira lahat. At ang tanong mo ngayon, may pag-asa pa kaya akong bumangon? Kung pakiramdam mo tapos na ang laban dahil sa nakaraan mong pagkakamali, pakinggan mo ang kwento ng Joshua chapter 8. Sa Joshua chapter 8 verse 1, sinabi ng Panginoon kay Joshua, "Huwag kang matakot o manghina man. Sumalakay kayo sa Ai sapagkat ibinigay ko na ito sa inyong kamay." Pagkatapos ng pagkatalo ng Israel sa Ai dahil sa kasalanan ni Akan sa Joshua chapter 7, binigyan sila ng Diyos ng panibagong pagkakataon upang magtagumpay. Mga kapatid, tandaan natin ito. Sa Joshua chapter 7, natalo ang Israel hindi dahil mahina sila, kundi dahil may kasalanang hindi naharap sa loob ng bayan. Pero sa Joshua chapter 8, matapos mahatulan ang kasalanan at maibalik ang kanilang relasyon sa Diyos, sinabi ng Panginoon, "Huwag kang matakot." Napakahalagang aral nito. Hindi natapos ang plano ng Diyos dahil sa isang kabiguan. Hindi sinabi ng Diyos na, "Tapos na kayo." Sa halip sinabi niya, "Subukan nating muli." Isa pang mahalagang detalye. Hindi pareho ang paraan ng Diyos sa Jericho at sa Ai. Sa Jericho, pinaikot niya ang bayan. Sa Ai, gumamit siya ng estratehiya at patibong. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi limitado sa isang paraan ng pagkilos. Kaya huwag nating isipin na dahil ganito ginawa ng Diyos noon, ganoon din ang gagawin niya ngayon. At pagkatapos nilang manalo, hindi sila nag-celebrate agad. Nagpunta sila sa bundok Ebal para sumamba at basahin muli ang kautusan ng Diyos. Ipinakita nila na mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa tagumpay mismo. Mga kapatid, baka may pagkakamali kang dala-dala hanggang ngayon. Baka may negosyo kang bumagsak. Relasyon na nasira. Pangarap na hindi natuloy. O kasalanang matagal mo nang pinagsisisihan. Ang mensahe ng Joshua chapter 8 ay malinaw. Kapag may tunay na pagsisisi, may pagpapanumbalik. Hindi hadlang ang nakaraan para gamitin ka ulit ng Diyos. Pero kailangan nating gawin ang ginawa ng Israel. Harapin ang kasalanan. Magtiwala muli sa Diyos. Sumunod sa kanyang direksyon. At ibigay sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian kapag dumating ang tagumpay. Mga kapatid, pag-isipan natin ito. May bahagi ba ng buhay mo na akala mo tapos na, pero baka binibigyan ka lang pala ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para magsimula ulit? At kung bibigyan ka niya ng bagong pagkakataon ngayon, handa ka bang sumunod sa kanya ng buong puso? Tayo'y mag-pray. Ama naming nasa langit. Salamat dahil ikaw ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Salamat dahil ang aming mga pagkakamali ay hindi mas malaki kaysa sa iyong biyaya. Tulungan mo kaming magsisi ng totoo, magtiwala muli sa iyo, at sumunod sa iyong mga utos. Bigyan mo kami ng lakas upang bumangon mula sa aming mga kabiguan at magpatuloy sa landas na inihanda mo para sa amin. At sa bawat tagumpay na aming matatanggap, ikaw lamang ang aming luluwalhatiin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, at comment mo. May pangalawang pagkakataon ng Diyos para sa akin. At share mo ito sa isang taong kailangan makarinig na ang kabiguan ay hindi katapusan ng kanyang kwento. Follow at like ang page para sa mas marami pang simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos na madaling maintindihan at may apply sa pang-araw-araw na buhay. Kita-kita tayo sa susunod nating Bible study, mga kapatid.